May isang pambihirang kaganapan po na kasalukuyang nangyayari sa pinakamalaking cryptocurrency exchange sa buong mundo. At yan po ay walang iba kundi si Binance. Kung titingnan po natin ang mga normal na balita, baka isipin po ng marami na tahimik lang ang galaw ng market. Pero sa likod ng mga tabing, may isang tagong data na nagpapakita ng isang matinding anomalya. Ang 30-day liquidity index na XRP kay Binance ay bigla pong nag-crash at bumagsak sa antas na malapit po sa zero. Sabi nga ng title sa balita natin dito kay Times Tabloid ay XRP Liquidity Index on Binance just crashed to near zero. Here's the significance. Kaya para po sa mga hindi pamilyar kung ano po ang ibig sabihin nito, isipin ninyo ang isang sikat na tindahan na biglang naubusan ng mga paninda sa kanilang istante. Pero marami pa rin gustong bumili. Ang kasalukuyang liquidity environment ni XRP ay nakapagtala ng pinakamahina at pinakamababang antas nito na hindi po nakikita simula pa noong taong 2019. At ang pinakamagandang bahagi po rito, sa kabila ng pagkawala ng liquidity na ito, ang presyo po ni XRP ay nananatiling matatag sa itaas ng $1. Sa kasaysayan ng cryptocurrency, sa tuwing nangyayari po ang ganitong senaryo kung saan nauubos ang liquidity habang mataas ang presyo, ang kasunod po nito ay isang explosive rally o isa pong napakabilis na pag-angat ng halaga. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang malalim na kahulugan ng pangyayaring ito at kung bakit ito pwedeng maging mitsa ng isang dambuhalang supply shock sa market. Bago po tayo magpatuloy, ay check lamang po natin ang daily chart time frame ng XRP dito kung saan ay nakikita po natin na ang kanyang kasalukuyang presyo ay naglalaro sa 1.3310. At kitang-kita po natin sa ating mga indicators na patuloy pa rin pong malakas ang ating bearish momentum or malakas po ang ating selling pressure. At talagang parang susubukan talaga nilang babanatan na basagin ang major support natin dito sa 1.3211. Ayan, balikan po natin ang ating balita para tapusin muna natin ang ating balita bago po ako magbigay ng aking possible mga projections. Ayan, ang historic low at ang repeating history. Kung titignan po natin ang datos mula taong 2019 hanggang 2016, ayan, ang red line na kumakatawan po sa liquidity laban po sa black line na nagpapakita po ng presyo ay may napakalinaw na kwento. Sa tuwing bumabagsak po ang liquidity index sa pinakamababang antas nito, laging may sumusunod na dambuhalang rally. Ang pinakamagandang halimbawa na naranasan po natin ay noong huling bahagi ng taong 2024. Noong panahong ito, nagkaroon din ng matalim na pagbagsak ang liquidity index. At ang naging resulta pagkatapos ng ilang linggo ay ang biglang pag-akyat ng presyo ng XRP ng mahigit 500% o 5% na surge. Ngayong buwan po ng May 2026, ang pinakahuling reading ay mas mababa pa kaysa noong taong 2024. Halos sumasayad na po ito sa absolute zero line. Ito na ang pinakamahinang liquidity environment na naitala sa buong chart sa loob po ng 7 taon or 7 years. Ang mababang liquidity ay nangangahulugan lamang ng isang bagay. Napakababa na ang selling pressure sa loob ng exchange. Ibig sabihin wala nang masyadong gustong magbenta ng kanilang XRP sa kasalukuyang presyo. Kapag walang nagbebenta ngunit patuloy po ang pagpasok ng mga order, kahit isang katamtamang sukat na buy order lang mula sa isang malaking investor ay sapat na para hatakin ang presyo paitaas ng napakabilis dahil wala itong nakakasalubong na mga sell walls. Pag-usapan naman po natin ang tungkol sa bullish divergence sa presyong 1.30 at saka 1.40.
Ang isa pang napakahalagang detalye na dapat po nating mapansin sa kasalukuyang istruktura ng market ay ang katatagan po ng presyo ni XRP. Sa mga nakaraang cycle, sa tuwing bumababa po ang trading liquidity, madalas na sumasabay din ang pagbaba ng presyo dahil nawawalan ng interes ang mga tao. Pero sa pagkakataong ito, nakakakita tayo ng isang malaking paghihiwalay o divergence. Habang ang liquidity index ay tuluyang nagpapakita ng cooling activity at bumubulusok pababa, ang presyo po ni XRP naman ay matigas na nakatayo at ito po ay humahawak sa pagitan ng $1.30 at ang $1.40. Hindi po ito bumagsak o gumuho kasabay ng liquidity. Ang divergence na ito ang nagiging pangunahing focus ngayon ng mga bihasang traders dahil ipinapakita nito na ang market structure ng XRP ay mas matatag kumpara sa mga nakaraang consolidations. Ang ibig pong sabihin nito, ang mga XRP holders ngayon ay hindi po nagpapanik. Sa halip na ilagay ang kanilang mga assets sa loob ng exchange para ibenta, marami po ang nagtatago nito sa kanilang mga private wallets. Dahil dito, ang natitirang supply kay Binance ay tuluyang natutuyo. Ang mga susunod na araw ang siyang magpapasya kung tuluyan nating susundan ang landas ng mga nakaraang cycle kung saan ang ganitong katatagan ay sinundan ng isang patayong candlestick paitaas. Ngayon ay paano po nagbabago ang galaw ng presyo sa low liquidity? Ayan, dapat po nating maintindihan kung paano po binabago ng mababang liquidity ang ugali ng presyo sa tuwing may pumapasok na buying pressure. Isipin po natin ang isang sitwasyon ng isang auction o subasta. Kung mayroong isang sikat na painting at may 100 kopya nito na ibinebenta, mahihirapan po ang presyo na umakyat dahil marami ang mapagpipilian ng mga buyers. Pero kung ang mga may-ari ng painting ay nagpasya na itago ang 99 na kopya at iisang piraso na lamang ang natira sa market, ang susunod na tao na mag-aalok ng mataas na halaga ay otomatikong magpapataas sa benchmark na halaga ng painting na iyon para sa lahat. Ganyan mismo ang nangyayari kay XRP sa loob ng Binance ngayon. Dahil kakaunti na lamang ang mga nakalinyang sell order sa order book, ang sensitivity ng presyo sa bawat pondo o kapital na pumapasok ay nadodoble o natitriple. Kung noong araw ay kailangan ng daang-daang milyong dolyar para itulak ang presyo ng ilang sentimo, sa ganitong uri ng tuyong market, ang maliit na spark ng buying volume ay pwede pong lumikha ng isang malaking sunog. Ang kasalukuyang setup ay kahawig ng mga naunang mga tagumpay na XRP, kung saan ang pagkatuyo ng supply ang naging pangunahing makina ng mabilisang pag-akyat. Pag-usapan naman po natin ang pag-compress ng presyo mula po noong taong 2025 na high. Ayan, highlight lamang natin. Kung maaalala po natin, si XRP ay nagpakita ng magandang performance noong nakaraang taon, kung saan umakyat ito sa itaas po ng $3 noong taong 2025 bago po nagkaroon ng malusog na correction. Matapos po ang correction na iyan, ang presyo ay unti-unting pumasok sa isang mas masikip na range. Ang unti-unting pagliit ng galaw ng presyo habang ang liquidity index ay patuloy na bumabagsak ay isa pong classical na phase na palaging binabantayan ng mga analyst. Kapag ang presyo ay nag-compress sa loob ng mahabang buwan ng consolidation, ito po ay nag-iipon ng matinding enerhiya. Ang pagbaba ng liquidity index sa puntong ito ay parang pag-alis ng lahat ng harang o friction sa daanan. Sa oras na bumalik po ang momentum at magkaroon ng panibagong interes ang publiko, ang presyo ay walang ibang magagawa kundi ang gumawa ng isang matalim at mabilis na direksyonal na galaw. Dahil ang support lines sa $1.30 ay hindi po naging marupok, yan, ang direksyon na mas may mataas na probability na mangyari
ay ang pag-breakout pa itaas upang subukan muli ang mga lumang peak. Ngayon ay bakit nga ba nagagawa ni XRP na panatilihin ang mataas na antas ng presyo sa kabila ng pagkawala ng trading activity dito kay Binance? Ang isang malaking anggulo na maaari nating tingnan ay ang tinatawag po na exchange outflows. Ngayong taon, mas marami ng institution at pangmatagalang investors ang gumagamit po ng mga custodial services at cold storage. Kapag si XRP ay inililipat palabas po ng Binance patungo sa mga wallet na hindi naman ginagamit sa pang-araw-araw na trading, ang index ng liquidity ay natural na bababa. Ito po ay isang napaka-bullish na senyales dahil nagpapakita ito ng pabago-bago sa pag-uugali ng mga investors. Ang mga tao ay hindi na naghahanap ng mabilisang kita sa loob ng ilang minuto. Sa halip, pinipili po nilang hawakan ang kanilang mga posisyon para sa mas malalaking target. Ang pagkatuyo ng supply kay Binance ay hindi dahil sa nawalan ng interes ang mga tao kay XRP, kundi dahil ang mga kasalukuyang may-ari nito ay walang balak magbenta sa murang halaga. Ang katatagang ito kumpara sa mga nakaraang cycle ay nagpapatunay na ang pundasyon ng presyo ngayon ay mas matigas at mas handa sa anumang biglaang pagpasok ng bagong kapital. Ngayon, mahalagang tandaan po natin na ang Binance ang itinuturing na pangunahing pinagmumulan ng spot liquidity para sa karamihan ng mga altcoins, partikular na para kay XRP. Kung ano ang mangyari sa liquidity index ni Binance ay madalas na may domino effect sa iba pang maliliit na exchanges gaya po ng Kraken, Bitstamp at saka OKX. Kung ang supply kay Binance ay malapit na po sa zero, ang mga arbitrage booths o ang mga automated trading systems ay mabilis na mag-a-adjust ng presyo para sa iba pang platform upang sumabay po sa kakulangan ng supply. Ito ang dahilan kung bakit ang datos na ito ay hindi dapat baliwalain. Ang pag-abot ng index sa historic low nito ay isa pong pambihirang pagkakataon na nagaganap lamang isang beses sa loob ng ilang taon. Noong mga nakaraang pagkakataon na sumayad po sa ilalim ang linya, ang mga retail traders na hindi po nagbabantay sa on-chain data ay laging nagugulat sa biglaang pagpalo ng presyo. Ngayong alam na natin ang market ay nasa ganitong estado, mas madali na nating mauunawaan kung bakit ang bawat maliit na balita sa mga susunod na linggo ay maaaring magkaroon ng mas malaking epekto sa presyo kumpara sa mga nakaraang buwan. Ang kasalukuyang yugto ng market ay maituturing po na the calm before the storm o ang katahimikan bago ang pagdating ng malaking bagyo. Habang ang trading volume ay tila lumalamig at ang mga tao ay nagsisimulang mainip sa sideways movement sa pagitan po ng 1.30 at saka 1.40, ang underlying structure naman ay unti-unting nagiging mas pabor sa mga buyers. Ang kawalan ng sell orders ay nangangahulugan na ang mga bears o ang mga nagnanais na pabagsakin ang presyo ay nawawalan na ng bala. Kung ang mga nagbebenta ay wala ng maibuhos na supply, ang market ay natural na maghahanap ng balanse sa mas mataas na presyo. Ang bawat phase ng compression na sinundan ng ganitong kababang liquidity sa kasaysayan ng crypto ay palaging nagtatapos sa isang marahas na reaksyon kapag ang momentum ay nag-shift pabalik sa green side. Ang kailangan na lamang nating bantayan ngayon ay ang paggising ng buying volume. Sa oras na magkaroon ng isang malaking spark, ang manipis na order book ni Binance ay magiging parang isang highway na walang trapiko na magbibigay daan sa presyo na tumakbo ng walang anumang malaking hadlang. At sa kabuuan, ang pagbagsak po ni XRP sa kanyang 30-day liquidity index kay Binance sa antas na malapit po sa zero ay isang napakahalagang milestone ngayon pong May 2026. Ito ay nagpapakita na ang supply ng XRP ay handang ibenta sa market
ay nasa pinakamababang antas nito simula pa noong taong 2019. Ang ganitong senaryo ay nagbigay po sa atin ng isang 500% surge noong huling bahagi ng 2024. At ang kasalukuyang divergence kung saan ang presyo ay matatag sa 1.30 hanggang 1.40 dollar ay nagpapahiwatig po ng mas matibay na istruktura ngayon. Dahil po sa kakulangan ng sell orders, ang sensitivity ng XRP sa anumang pagpasok na malaking kapital ay nasa pinakamataas na antas. Ang mahabang buwan ng consolidation matapos po ang pag-akyat sa $3 nitong nakalipas na 2025 ay nag-compress po sa presyo. At ang kasalukuyang kawalan ng liquidity ang pwedeng maging susi upang mabilis na matrigger po ang susunod na malaking directional na galaw kapag bumalik ang momentum. Kaya manatili po tayong disiplinado, lagi po nating subaybayan ang mga on-chain data na tulad nito at huwag po tayong magpapadaya sa panandaliang katahimikan ng market. Sapagkat ang tunay po na galaw ay madalas na nagsisimula kapag ang karamihan ay hindi na nakatingin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Panoorin na rin po ninyo ang recommended na video natin dito.